148 verse 13 says, "Let them praise the name of the Lord, for His name alone is exalted. His splendor is above the earth and the heavens. Let all the creatures of the Lord praise His name. Let us all exalt the name of Jesus, for He deserves all the praises." Amen! Oh, we sing, tiyak ang kaligtasan, tiyak ang kaligtasan sa bitag ng kalaban, kaya wag nang malulumbay. Di na matatakot sa anumang pagsubok, dahil may Diyos na buhay. Tayo'y lumuhod sa Kanya. Buong mundo ay magdiriwang. Come on, let's sing! Sapagkat isinilang ngayon ang Panginoon na ating tagapagligtas. Siya ang pag-asa kasama sa problema, kapaskuhan ay dahil sa Kanya. Sing ligtas! Ligtas sa kamatayan, dulot ng kasalanan, pag-ibig ang nagtagumpay. Hallelujah! Ang aming kagalingan galing sa kabutihan, Jesus, ikaw lang ang nagbigay. Tayo'y lumuhod sa Kanya. Buong mundo ay magdiriwang. Sabay-sabay, we sing! Sapagkat isinilang ngayon ang Panginoon na ating tagapagligtas. Siya ang pag-asa kasama sa problema, kapaskuhan ay dahil sa Kanya. Sing sapagkat isinilang ngayon ang Panginoon na ating tagapagligtas. Ikaw lamang, siya ang pag-asa kasama sa problema, kapaskuhan ay dahil sa Kanya. Diyos kahanga-hanga, Diyos kahanga-hanga, buhay ay pinagpala, na buo at napuno ng saya. Nadama ang liwanag, sumayaw sa presensya. Halina at magpuri, umawit sa Kanya, sapagkat isinilang ngayon ang Panginoon na ating tagapagligtas. Siya ang pag-asa kasama sa problema, kapaskuhan ay dahil sa Kanya. We sing sapagkat isinilang ngayon ang Panginoon na ating tagapagligtas. Siya ang pag-asa kasama sa problema, kapaskuhan ay maligaya, masagana, pinagpala dahil sa Kanya. Hark, the herald angels sing, glory to the King. Hark, the herald angels sing. Hark, the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the sky. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark, the herald angels sing, glory to the new. We sing, hark, the herald angels sing, glory, glory to the King. Hark, the herald angels sing,
Rise highest heaven adored, Christ the everlasting Lord. Late in time, behold Him come, offspring of a virgin's womb. Veiled in flesh, the Godhead see, hail the eternal deity. Pleased with us in flesh to dwell, Jesus our Emmanuel. Hark the herald angels sing, glory to the new. Come on, let's sing, hark, hark. The herald angels sing, we sing glory to the King. Hark, the herald angels sing. Hail the heavenly Prince of Peace, hail the Son of Righteousness. Light and life to all He brings, risen with healing in His wings. By delay His glory by, born that man no more may die, born to raise the sons of earth, born to give them second birth. Hark the herald angels sing, glory to the newborn. Hark, the herald angels sing, glory to the King. Hark, the herald angels sing, glory to the King. Hark, the herald angels sing, we sing glory to the King. Hark, the herald angels sing, glory to the King. Let's give our highest praise to the Lord. Oh, glory to you, we praise you, Lord. Yes, Jesus, Ikaw lamang po ang aming pag-asa, Father. Sa inyo lamang kami magtitiwala sa anumang panahon, Lord. Oh, sing sa piling mo. Sa piling mo, oh Diyos. Pangamba ko'y naglalaho, ako ay kakapit sa iyo, sa yakap mo, oh Diyos. Payapang puso ang nais ko, tanging magmumula sa'yo, magtitiwala sa'yo, Panginoon. Ikaw ang sandigan sa habang panahon. Magtitiwala, magtitiwala sa'yo, Panginoon. Ikaw ang kailangan sa habang panahon. Pangako mo'y di nagbabago. Ang puso ko nananalig sa'yo. Sa'yo lamang, ating sa piling mo, sa piling mo, oh Diyos. Pangamba ko'y naglalaho, ako ay kakapit sa iyo, sa yakap mo, oh Diyos. Payapang puso ang nais ko, tanging magmumula sa'yo, magtitiwala sa'yo, Panginoon. Ikaw ang
ang ngalan mo, ang ngalan mo. Tanging kanlungan ko, pag-ibig mo. Tanging kublihan ko, ang ngalan mo. Tanging kanlungan ko, pag-ibig mo. Ang ngalan mo, ang ngalan mo. Tanging kanlungan ko, pag-ibig mo. Tanging kublihan ko, ang ngalan mo. Tanging kanlungan ko, pag-ibig mo. Ang ngalan mo, tanging kanlungan ko, pag-ibig mo. Tanging kublihan ko, ang ngalan mo. Tanging kanlungan ko, pag-ibig mo. Ang ngalan mo, ang ngalan mo. Tanging kanlungan ko, pag-ibig mo. Tanging kublihan ko, ang ngalan mo. Tanging kanlungan ko, pag-ibig mo. Magtitiwala sa'yo, Panginoon. Ikaw ang sandigan, ikaw ang sandigan sa habang panahon. Magtitiwala, magtitiwala sa'yo, Panginoon. Ikaw ang kailangan sa habang panahon. Pangako mo, pangako mo'y di nagbabago. Ang puso ko'y nananalig sa'yo. Oh, salamat po. Sing sa bawat dalangin ako. Yes, Jesus, naghihintay sa iyong pangako. Nagtitiwala, puso'y nagtitiwala. Jesus, ikaw ang aking pag-asa. At sing salita mo, salita mo walang hanggan. Ang aking pangahawakan. Ikaw ang kaligtasan, ikaw ang kaligtasan. Jesus, ako'y naniniwala, hindi nagbabago pagmamahal mo. Dakilang Diyos, kay buti-buti mo. Di ka nakukulang sa bawat araw. Lubos at wagas ang iyong katapatan. Kailanman ikaw ang sandigan ko. Walang papantay, O Diyos, sa pag-ibig mo. Sing Panginoon, Panginoon, sa'yo nakatuon. Sa kahit anong panahon. Sa pagtangis at kagalakan. Jesus, ika'y papupurihan. Hindi nagbabago pagmamahal mo. Dakilang Diyos, kay buti-buti mo. Di ka nakukulang sa bawat araw. Lubos at wagas ang iyong katapatan. Hindi nagbabago, hindi na
nagkukulang sa bawat araw. Lubos at wagas ang iyong katapatan. Kailanman ikaw ang sandigan ko. Walang papantay, O Diyos, sa pag-ibig mo. Tapat ka, O Diyos, purihin ka. Itataas ang ngalan mo, Ama. Tapat ka, O Diyos, purihin ka. Itataas ang ngalan mo, Ama. Tapat ka, O Diyos, tapat ka, O Diyos, purihin ka. Itataas ang ngalan mo, Ama. Tapat ka, O Diyos, purihin ka. Itataas ang ngalan mo, Ama. Come on, let's sing it out. Hindi nagbabago, di nagbabago pagmamahal mo. Dakilang Diyos kay buti-buti mo. Di ka nagkukulang sa bawat araw. Lubos at wagas ang iyong katapatan. Hindi nagbabago, hindi nagbabago pagmamahal mo. Dakilang Diyos kay buti-buti mo. Di ka nagkukulang sa bawat araw. Lubos at wagas ang iyong katapatan. Kailanman ikaw ang sandigan ko. Walang papantay, O Diyos, sa pag-ibig mo. Tapat ka, O Diyos, purihin ka. Itataas ang ngalan mo, Ama. Tapat ka, O Diyos, purihin ka. Itataas ang ngalan mo, Ama. Tapat ka, O Diyos, tapat ka, O Diyos, purihin ka. Itataas ang ngalan mo, Ama. For the last time na sing, tapat ka, O Diyos, purihin ka. Itataas ang ngalan mo, Ama. Tapat ka, di ka nagbabago, di ka nagkukulang, Panginoon. Ikaw ang sandigan, kailangan ko sa anumang panahon, Panginoon. Oh, salamat mo sa pag-ibig mo, Jesus. Hallelujah, awitan ka, Panginoon. Hallelujah, Panginoon. Tunay, Panginoon, na ikaw ay mabuti at hindi ka nagkukulang sa bawat oras, Panginoon. Lord, ang aming lakas, ang aming katawan ay patuloy na magpupuri sa inyo lamang, Panginoon. Nararapat, Panginoon, na purihin ang inyong pangalan. Maraming salamat po sa lahat, Lord. And this is all we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. And for our tithes and offering, basahin ko po ang passage natin sa Kawikaan, chapter 28, verses 19 to 20, and then jump po tayo sa 22.
Okay, basahin ko po sa Tagalog. Ang sabi dito, ang masipag na magsasaka ay sasagana sa pagkain, ngunit maghihirap ang taong nag-aaksaya ng oras niya. Ang taong tapat ay sasagana sa pagpapala, ngunit ang taong nagmamadaling yumaman ay parurusahan. Verse 22. Nagmamadaling yumaman, ang taong sa pera ay gahaman, ngunit ang hindi niya alam, patungo pala siya sa kahirapan. So sa binasa natin, may dalawang klase ng tao na magkaiba yung kahahantungan or yung ending nila. So yung una is yung taong sasagana. Yun daw yung ending ng unang tao, sasagana siya. At yung pangalawa is yung taong patungo sa kahirapan. So let's study, ano ba yung ginawa ng taong sasagana or ano yung gagawin niya? Sabi sa verse 19, ang masipag na magsasaka ay sasagana sa pagkain. Kung gusto daw po nating sumagana sa basic needs natin, di ba ang basic needs po ay pagkain, basic needs yan. Kung gusto nating sumagana sa buhay natin, kailangan natin magsipag. Diba? Kailangan natin, we need to work hard. Hindi pwedeng pray tayo, tapos higa. Okay? Kailangan po, mag-pray tayo, mag-work po tayo. Sabi nga, we are created to work and worship the Lord. So, dapat balanse. Magtrabaho po tayo at maging masipag tayo sa pagtatrabaho para tayo po ay sumagana. Ano pa sa verse 20? Sabi niya naman dito, ang taong tapat ay sasagana sa pagpapala. If we want, diba, na sumagana yung buhay natin, maging tapat po tayo. Magtrabaho tayo, yes, but let us not forget the Lord. Maging tapat tayo sa Kanya, sa pagbibigay sa Kanya, sa pagbabalik, di ba, ng kung anong pinapabalik ng Panginoon sa atin, sa pagiging generous natin, maging tapat tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Again, sabi nga ni Pastor, there's two W's that we're created for. That's to work and to worship. Giving to the Lord faithfully and generously is one way of worshiping the Lord. So let's work and let's worship the Lord through our faithfulness sa pagbibigay natin. And sabi dito, ano naman daw yung tao na patungo sa kahirapan? Yun yung number 1, taong nag-aksaya sa oras. Di ba sabi nga niya dito sa verse 19, ngunit maghihirap ang taong nag-aaksaya ng oras niya. Meron lang po tayong 24 hours. Ako po sa 24 hours, 2 hours lang yung tulog ko. Sulitin natin, diba? Madaming gustong manghingi ng oras. Kung marami po tayong oras, wag po nating sayangin. Let's be productive. Diba? Kung wala kang ginagawa, anong magagawa mo sa bahay? Tignan mo anong magagawa mo sa bahay. Sa buhay, anong magagawa mo sa buhay mo. And sa buhay ng ibang tao. Diba? Let's always look for something na magagawa natin at ang importante, huwag tayong magsayang ng oras sa paglilingkod sa Panginoon. Ibigay na natin yung best natin. Diba? Lord, madami pa akong Christmas bonus na matatanggap. Eh kung last na ngayon, at least, nabigay mo na kay Lord. Let's be generous in giving. Let's be generous to our family, to our loved ones, to our friends. Kung time yung mabibigay natin, let's give time. Kung gifts, gifts. Kung words of affirmation, go. Let's encourage one another. But let's be generous. Wag na nating, again, wag tayong mag-aksaya ng oras. And last, sabi dito, nagmamadaling yumaman. Wag daw po tayong magmadaling yumaman dahil patungo iyon sa kahirapan. At paano mo ba nasabi na nagmamadali kang yumaman? Sir, magmamadali ba akong yumaman pag nag-iipon ako ng 1 million a year? Okay? Sabi sa verse 22, nagmamadaling yumaman ang taong sa pera ay gahaman. Let us not be greedy. Sa panahon na to, ang daming sale, ang daming online, ang daming bonus, ang daming, diba? Ang daming binibigay sa atin. Pero wag nating kalimutan magbigay din. Let's not be greedy, but let us be givers. 2 G po yan. Sana piliin natin yung pagiging giver natin over pagiging greedy natin. Especially this season. Mag-e-end ang taon. But we have a special program ngayon, yung let's give a gift to our Savior. So I hope ma-touch yung heart natin na, yes, Lord, you have given me, sabi nga 52 Sundays in a year, diba? You have given me 365 and 1/4 days this year. So I will give to you. I will give back to you. I will be faithful and I will give to you. Alright, so let's all stand up.
And let's pray for our tithes and offering. Our giving is designated po. Our red is for our tithes. That's the 10% of what we have received from the Lord. Let's give it back to the Lord. And our offerings, yung blue, is for our special project. That's the maintenance of our church. The brown is for our building fund. Grabe, na tiles na ang CR, alright? Magi-Christmas party na dun yung youth and young adult. And excited na kami. Ayan, sabi namin kami yung unang gugulong doon sa Christmas party. Pero let's be faithful in giving. Sabi ni Pastor kanina, bibili tayo ng 4 na aircons. Nagko-compute siya, maliit na bagay kasi malaking Diyos natin. So, again, let's be faithful. Our white envelope, that's for our benevolence and mission. Yesterday, we're able to bless 50 kids. Ang daming kids dito kahapon, so we're able to bless them. Ang saya nila, hindi sila magkandadala sa sa mga pauwi nila and busog sila sa pagkain. And one kid pa sabi, I'll give this to tita because she likes the burger. Diba, parang, yung bata, meron na siyang giving side sa kanya because it's being practiced. So let's give continuously to the Lord. We will have the construction Christmas party. Yung construction workers po natin ngayon sa building, we will bless them sa Christmas party. So let's continue to give to our white envelope. And of course, our light blue, that's our special. Ayan, yun po yung ating special envelope for this season. May nagtanong kanina, until when? Until January, we will be able to give yan sa ating light blue envelope. Let's give a gift to the Savior. Let's give the best gift that we can. All right, let's pray. Lord, we thank you for your word. Panginoon, salamat. Again, you have reminded us to work and to worship you through our giving. Lord, I pray na makita mo kaming tapat, Panginoon. Hindi kami maging greedy, but we will be givers to you, Panginoon. Una, maging tapat kami sa iyo, Panginoon. Ibalik namin ang kailangan ibalik. And Lord, I pray that we may be generous in giving. Hindi kami, Lord, maging hoarder. Hindi kami maging greedy, but we will be givers, Panginoon. And Lord, I pray you bless all the works of our hands, Panginoon. Ano man yung source of income namin, I pray, Lord, you bless us indeed. So we may be a blessing. Thank you, Lord. And this we ask in Jesus' name. Amen and amen. We may all give to the Lord. When evil is rising, you're rising higher with power to save, with power to save. You keep hope alive. You keep hope alive from the beginning to end. Your word never fails. You keep hope alive because you are had a stronghold, but your life was stronger. Rose from the grave, rose up from the grave. When evil is rising, you're rising higher with power to save, with power to save. Oh, oh, you keep hope alive. You keep hope alive from the beginning to end. Your word never fails. You keep hope alive because you are alive. Jesus, you are alive. You keep hope alive.
hope alive. You keep hope alive from the beginning to end. Your word never fails. You keep hope alive because you are alive. Jesus, you are alive. You keep hope alive. You keep hope alive. You keep hope alive from the beginning to end. Your word never fails. You keep hope alive because you are alive. Jesus, you are alive. You keep hope alive. You keep hope alive. Glory to God. Praise God! Beautiful song. Palapakan natin ang Panginoon. It's good to see every one of you. Napakaraming nangyayari sa paligid natin. Isang consistent traffic. Pero sa dami po ng nangyayari, ay nananatiling ang sentro ng focus natin ngayong Kapaskuhan ay si Kristo. Amen po? Palakpak para po sa Kanya. I'd like to lead you sa ating sermon ngayong umaga. Fear not, nothing is impossible with God. We can always put our faith, our trust in the Lord, our hope in Him. We have this living hope in Jesus. Nothing is impossible with God. Our passage, Luke chapter 1, verses 26 to 38. In the 6th month, the angel Gabriel was sent from God to a city of Galilee named Nazareth. Take note of the places, the people. It might appear sa ating Bible quiz. On 25th, we have our family Christmas fellowship. I hope to see you there with your friends, with your family. You can invite anyone na pwede pong mag-join sa ating Christmas Family Fellowship on 25. So sabi dito, in the 6th month, the angel Gabriel was sent from God to a city of Galilee named Nazareth to a virgin betrothed to a man whose name was Joseph of the house of David, and the virgin's name was Mary. And he came to her and said, "Greetings, O favored one, the Lord is with you." But she was greatly troubled at the saying and tried to discern what sort of greeting this might be. And the angel said to her, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. And behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall call his name Jesus. He will be great and will be called the Son of the Most High. And the Lord will give to him the throne of his father David, and he will reign over the house of Jacob forever. And his kingdom there will be no end." And Mary said to the angel, "How will this be, since I am a virgin?" And the angel answered her, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore, the child to be born will be called Holy, the Son of God. And behold, your relative Elizabeth, in her old age, has also conceived a son. And this is the 6th month with her who was called barren." Si Elizabeth nga, sabi niya, hindi magkaanak, pero 6 na buwan na. At sino po itong ipinagdadala na 6 na buwan ni Elizabeth? Wow! Ang galing po ninyo. Okay, close na tayo. Palapahan natin ang Panginoon. Yes, you know our Christmas story. You know the Bible. That's good. Okay? For nothing, sabi niya, for nothing will be impossible with God. And Mary said, "Behold, I am the servant of the Lord. Let it be to me according to your word." And the angel departed from her. Let's bow our heads. Let's pray. Father,
Thank you so much for your word. Continue to give us understanding. Oh, Holy Spirit, speak to us. And Lord, strengthen our faith. Help us to know you and understand your plan, your will in our lives. And help us to respond, Lord, to your word with great faith and love and obedience. We love you. Speak in our midst through your word. In Jesus' name we pray. Everyone say, Amen. Fear not, nothing is impossible with God. Ano po ba ang kalagayan ng Jewish people bago ipanganak si Jesus? Okay? What happened to them before the birth of Jesus? What happened to this Jewish nation? Na from Egypt, niligtas niya, sila po ay nagrebelde sa Panginoon, and then nagpadala si Lord ng mga prophets para mangusap sa kanila, pero patuloy pa rin sila sa pagre-rebelde. So ang ating Old Testament, meron po siyang Genesis hanggang Malakay. Malakay is the last book of Old Testament. Malapit na po tayong matapos. Nasaan na tayo? Nasa Amos na tayo? Or tapos na? Obadiah? Ha? Ay, kay Jonah na pala tayo. Okay. Oh, may 4 chapters lang si Jonah. 'Di ba tinapos natin in one sitting? Wow, praise God. In one devotion? Ang ganda po ng Bible stories, no? So, matatapos natin yon sa Book of Micah. And then, sa New Testament, there's Matthew up to Revelation. Now, ano ang kalagayan ng Jewish people bago ipanganak si Jesus? May tinatawag pong 400 years silence. Old Testament, to New Testament, bago isilang si Jesus, may tinatawag na 400 years silence. Ano itong 400 years silence? These are dark times. Pinili ng mamamayan ng Diyos na i-disobey siya, hindi siya sundin. Parang, alam niyo po, yung mga panahon na madilim sa buhay natin, wala tayo sa Lord, malayo tayo sa Panginoon. Ayan. Meron bang tinatawag na mga dark moments sa buhay natin? Yun yung mga panahon na hindi pa tayo inabot ng, hindi pa natin narinig yung gospel. So, merong 400 years silence. This is the time between the Old Testament and New Testament. God did not speak to the nation Israel. No scripture was written. Kaya hindi po tinatanggap yung mga naisulat doon sa 400 years silence na yan. Yung iba nagsulat, isinama nila. Kaya sabi nila, ito ang Biblia namin. Okay? Pero hindi po. Kaya canonize ang ating Bible. Ibig sabihin, sinukat, pinag-aralan, hindi nangusap ang Panginoon sa mga panahon na ito. God did not speak, so hindi kasali yan. Right? At yung silence na yon, nagsimula sa pagtatapos ng Malakay na nagbigay siya ng warning. Okay? And then, here comes the birth of John the Baptist. Nag-announce, there's an angel. Ikaw, Elizabeth, ay magkakaroon ng anak, and then Mary, you will bear a son also. Ano pa? Ano pa pong kalagayan? What was the condition of the Jews during the time of Jesus' birth naman, nung pinanganak ang Panginoon? Kaya ang perfect po ng timing at ang Lord, alam niya, yung plano niya, gagawin niya, tutuparin niya. Yung ipinangako niyang Messiah ay darating. Yung tagapagligtas ay darating. At ano po ang condition ng Jews during the time of Jesus? They were under the control of Roman government. Pag sinabing under the control of Roman government, ito yung oppressive time. Old Testament to New Testament, 400 years silence. Now, let's go down. What was the condition of the Jews during the time of Jesus? They were under the control of Roman government. They live in an oppressive society. They were heavily taxed. Alam yun, talagang pinagbabayad sila ng mabibigat na tax. Kaya may mga Matthew. Di ba? May Zacchaeus. Kung napanood niyo po yung The Chosen,
Yan, series, makikita natin yung kalakaran ng mga panahon na yon. They are being oppressed. Ang mahirap talaga, lalong naghihirap. They were heavily taxed. Para saan? To boost the wealth of the rulers. And there was social discontent. Magulo ang panahon na ito. It's a nation under military dictatorship. Civil rights almost does not exist. Pag gusto nilang ipapatay, papapatay nila. Tapos ang mga Jews parang, naku, wag natin galitin. Ang emperor, wag natin galitin. Baka hindi na tayo makapagsamba ng maayos. At merong Pharisees and Sadducees na politically influenced. Magulo, madilim ang panahon kung saan ipinanganak si Kristo. Okay? Now, let's go to our passage. Balikan natin yung verse 26. In the 6th month, the angel Gabriel was sent from God to a city of Galilee named Nazareth. 6th month, ibig sabihin 6 months na ni Elizabeth na nagbubuntis. So, pinadala ang angel Gabriel. Saan yon? Galilee, named Nazareth. Nabanggit din yung Nazareth kasi nasa prophecy, nasa Nazareth manggagaling yung ating Savior. At ang Nazareth is not also a nice place. Kaya nga, sino yung nagsabi? Sabi niya, is there something good that will come out of Nazareth? One of the disciples? Hindi siya naniwala na, yung Savior from Nazareth? Is there something good? Isipin po ninyo, madilim na panahon, magulo na panahon, sa lugar na ang pinanggalingan ay hindi rin maganda at magulo. At sabi, to a virgin betrothed to a man whose name was Joseph of the house of David, and the virgin's name was Mary. Inulit dyan, to a virgin betrothed to a man, and the virgin's name was Mary. Alam niyo kung bakit may Pasko? Kasi may Mary. Anong batian natin? Okay. Parang bumalik na ako sa dati, no? Parang iniwan ko na yung nakaraan na yan, eh. Okay. Kaya Merry ang Christmas. Merry Christmas. Okay. All right. Nagising ko si Ryan. All right. Now, look at that. Virgin betrothed to a woman. The virgin's name was Mary. Na-prophesy ba na manganganak ang isang birhen? Yes. 700, 800 years ago, bago ipanganak si Kristo, na-prophesy ni Isaiah. Sabi niya, Isaiah 7:14, therefore, the Lord Himself will give you a sign. Sign na yun na yung ating tagapagligtas. Behold, the virgin shall conceive. Magbubuntis siya at manganganak siya. The virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. She will conceive, she will bear a son. Ipagbubuntis niya, ipapanganak niya, pero ito ay virgin and kasama sa prophecy, and shall call his name Emmanuel. That is our living hope. God is with us. Na darating siya sa pamamagitan ng isang birhen. Approximately daw 700 to 800 years. Nung pinrophesy ni Isaiah ito, nangyari. At alam niyo po ba, may mas matanda pang prophecy kay Isaiah. Saan natin ito mababasa? Genesis. In the beginning, sa simula pa, nakaplano na ang Panginoon. Genesis 3:15, I will put enmity between you and the woman and between your offspring and her offspring. He shall bruise your head and you shall bruise his heel. Sa King James Version, your seed and her seed.
I will put an enmity between your seed and her seed. Ibig sabihin, yung anak ng isang babae. Seed of a woman. Anong gagawin? He shall bruise your head. He will crush you. Sabi niya, dudurugin niya ang ulo mo. At tutuklawin mo ang sakong niya. Ibig sabihin, that son from this woman is victorious. He will crush the head of the enemy. We had a great time kagabi. After tala, we shared the gospel to our invited friends and relatives. No? Jesus alone ang may kapangyarihan na nangwasak sa kapangyarihan ng kamatayan at kapangyarihan ni Satanas. He broke the power of death. He broke the power of sin. And he will crush Satan. Can I hear amen? Ilang taon naman yon? Thousands of years ago from creation or from Genesis to the birth of Jesus. So the birth of Jesus proves that, number one, the Bible is accurate. It is. The Bible is accurate. Walang mali sa Biblia. The Word of God is powerful and tinupad niya po ang kanyang salita. Jesus is the fulfillment of the long-awaited promised Messiah. The birth of Jesus gave us great hope. Kailan dumating ang kapanganakan ni Jesus? Mga panahon na magulo, madilim, walang kaayusan sa mga puso ng tao. Let's continue. And he came to her and said, "Greetings, O favored one." Ano yung pagbati ng angel kay Mary? "O favored one, the Lord is with you." Ibig sabihin po nun, hindi niya yon deserve. Pero itong ibibigay kay Mary, yung ipagkakatiwala sa kanya, ay dahil sa desisyon ng Panginoon. Sa atin, ang favor ng Lord, ang grace niya, wala po sa ating may deserve. Pero pinigyan po tayo, pinagkalooban po ng kaligtasan. But she was greatly troubled at the saying and tried to discern what sort of greeting this might be. Ano kayang greeting na to? Let's continue. Verse 30. And the angel said to her, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God." Pinagpala ka ng Diyos. May favor ka. This is God's grace for you. Tayo po ba, nung inabot ng Panginoon ng mabuting balita, ay dahil, ay karapat-dapat ka na makarinig ng good news? No. Lahat po tayo ay hindi karapat-dapat, pero dumating sa atin ang gospel. Through what? Through a gospel track or film showing, through our lolo or lola, or tito or tita. Di po ba? At natanggap natin ang favor ng Panginoon. At sabi niya, "You have found favor with God. And behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall call his name Jesus." Sa tingin niyo po, yung pagkakapili sa kanya, madali po ba yung kanyang gagawin? No? Do you think Christian life is easy? No. Kaya minsan parang gusto lang natin bagitin, sana puro favor na lang. Sana puro, di ba? Kasiyahan lang. Pero hindi po. Diba? You have found favor with God. At sabi niya, "You will conceive in your womb and bear a son, and you shall call his name Jesus." Ito yung panahon na magulo, madilim, tapos, sabi pa ng angel sa kanya, "You will conceive in your womb and bear a son, and you shall call his name Jesus." You're a virgin, right? But this is for you because you have found favor with God. Okay? I want you to learn
that from this passage, in the darkest of times, number one, God sent His favor. God revealed His salvation. And God fulfilled His word. These are dark times. Kahit kay Mary. Sa isang sabihin natin, 17 years old. Approximately, ganun daw yung age niya noon. 16, 17. Diba? These are dark times. But God sent His favor. God revealed His salvation. God fulfilled His word. Kailan natin na-encounter ang kaligtasan ng Panginoon? Di ba sa mga nung moment din na talagang madilim ang buhay natin. Magulo ang buhay natin. Yung ba, walang direction. Yung puso mo punong-puno ng sama ng loob o ng galit. Di ba? But God sent His favor through the gospel. God revealed His salvation through His word. At finulfill niya ang kanyang salita. Natupad ang prophecy sa Genesis, natupad ang prophecy sa Isaiah. Prophecy thousand of years ago and then hundreds of years. Pero tinupad ng Lord. Maaring isa si Mary sa mga naghihintay noon because kasama siya sa Jewish nation na kailan ba? Kailan ba darating yung aming kaligtasan? Kailan ba darating yung tagapagligtas namin? Kailan ba magiging maayos ang aming pamumuhay? Kailan ba kami magkakaroon ng kapayapaan dito sa aming bansa? Di ba maraming nag-aabang ng Messiah because they know the prophecy na maguluman, may mga umaayon sa gawain ng mga Romans, no? May mga kapwa sila Jewish din na galit sila kasi kumakampi. Kakampi nila sa taxation, kakampi nila sa pang-aabuso sa mahihirap. And there are also God's people na naghihintay talaga sa kaligtasan. At ang sabi pa ng angel kay Mary, sabi niya sa verse 32, He will be great and He will be called the Son of the Most High. So they know the prophecy. Inulit ng angel, He will be great, He will be called the Son of the Most High. The Lord God will give to Him the throne of His father David. Saan daw manggagaling ang ating tagapagligtas? Sa lahi ni David. Pero, meron bang power ang lahi ni David noong mga panahon na yon? Under Roman rulership? Kahit na ikaw ay galing sa lahi ng makapangyarihan, kapag ikaw ay nasakop na ng mas makapangyarihan na grupo, wala na. Di ba nung na-exile nga sila Daniel, ano pa yung mga princess, mga prince, dinala din po sa exile sa Babylon, pinaglingkod sila. Pero, they cannot dictate what they want. They are under the rulership of those people na nakasakop sa kanila. Pero ang sinasabi sa kanya dito, Mary, the Lord God will give to him the throne of his father David. Sila din ni Joseph. Galing doon, ha? Pero bakit parang wala naman kaming nagagawa ngayon eh? Naisip niyo po, nakuha niyo po yung story na parang they are oppressed, pero heto, nagpakita ang angel, the Lord God will give to him the throne of his father David, and he will reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end. Pero sa isang babae na may pananampalataya sa Diyos, ito'y nagbigay sa kanya, bumuhay muli sa kanyang pag-asa, sa kanyang pananampalataya. Pero may tanong si Mary. Sabi niya, and Mary said to the angel, how this will be, since I am a virgin? Kaya nga sabi natin kanina sa umpisa, fear not, nothing is impossible with God. Palapakan po natin ang Panginoon. If God can create something out of nothing, can He not create? Di ba?
something kahit X chromosome lang ang meron or Y chromosome lang. Di ba dapat anong meron? X and Y. Di ba? Sabi sa Genesis, the seed of a woman eh. Walang seed of man and woman. Seed of a woman. Yun ang prophecy. And then sa Isaiah, virgin birth. Look at the unity of the Bible at yung pangako ng Panginoon at yung salita niya may continuity. It is accurate. Kaya sabi niya, how will this be since I am a virgin? Paano ito mangyayari? 'Di ba? Dalaga pa ako, paano mangyayari? 'Di ba? Yes, engaged ako. Pero wala pa kaming physical contact ni Joseph. And the angel answered her, the Holy Spirit will come upon you. Alam niyo yung salita nating Pinoy, si Lord ang bahala lahat. Basta womb mo. Amen? Si Lord ang bahala lahat, basta womb mo ang ipapahiram mo. At sa bandang huli, di ba, si Joseph of Arimathea naman ang nagpahiram ng tomb kay Jesus. Beautiful. Di ba? The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore, the child to be born will be called Holy, the Son of God. And behold, ano pang dinugtong? Tataka ako, bakit dinugtong niya si Elizabeth sa usapan nila ni Mary? Sabi niya, and behold, your relative Elizabeth in her old age has also conceived a son. Di ba nagtanong siya? Sinagot siya ng angel? The Holy Spirit will overshadow you. Di ba para i-encourage mong isang tao, kukwentuhan mo ng si ganito nga. Dumaan siya sa ganyang matinding pagsubok. Kinaya niya. Or si ganito nga eh. Nakuha po natin? And behold, your relative Elizabeth in her old age has also conceived a son. And this is the 6th month with her who was called barren. Diniin pa niya. Alam mo ba, yung baog mong pinsan, ay pinsan ba? Relative. Yung baog mong relative na si Elizabeth, matanda na, pero ngayon, 6 months na siya. And this is the 6th month with her, who was called barren. For nothing will be impossible with God. Alam niyo po, sa gospel, kung kailan nasulat yung nothing will be impossible with God, dito at pagdating sa kaligtasan. Nino man, mayaman man o mahirap. Sino na lang maliligtas, Lord? Sino na lang ang makakapasok? 'Di ba? Sa kaharian mo. Ang sabi ni Jesus sa disciples, nothing is impossible with God. Pagdating sa plano ng Panginoon para iligtas tayo, walang imposible. Imposible ba na bigyan niya tayo ng glorified body? Nothing is impossible. Imposible ba yung marating natin ang langit at mayroon tayong mansion doon? At nag-worship at enjoy ang presence ng Panginoon? Nothing is impossible with God. Give Him praise. And Mary said, behold, I am the servant of the Lord. Let it be to me according to your word. And the angel departed from her. Na-encourage si Mary. Tumugon siya sa Panginoon ng may pag-asa, ng may pananampalataya. I am the servant of the Lord. Mahirap man itong pagdadaanan. Itong calling niya, yung panawagan sa kanya, pero napakalinaw ng mensahe sa kanya ng Panginoon. Fear not, nothing is impossible with God. May ipinapagawa ba sa iyo ang Panginoon na para bagang bagong assignment? Para sa iyo parang mahirap. Lord, parang mahirap itong mag-commit ng life. But do not be afraid. Nothing is impossible with God. Minsan may mga lalapit sa Panginoon na iniisip, Lord, parang ang hirap marami akong iiwanan. You know what? Nothing is impossible with God. Lord, parang marami akong isusuko.
nothing. Fear not. Nothing is impossible with God. Let's go back. In the darkest of times, God sent His favor. Pinili ba si Mary dahil siya po ay perfect, siya po ay mabuti? No. Pinili siya because dinesisyonan ng Panginoon. That is favor. That is grace. Ganon din po tayo. Pinili tayo. Tayo ay iniligtas ng Panginoon dahil yun po ay grace niya. Dahil habag niya po yun. God revealed His salvation. It's beautiful to understand the plan of salvation ng Panginoon from Genesis to Revelation. Alam niyo po sino ang sentro ng plano ng Panginoon? Jesus. From Genesis to the end. From the beginning to the end. It's all about Jesus. And God fulfilled His word. Pa rin ng Panginoon ang pangako niya sa atin. Hindi niya tayo pababayaan. Hindi niya tayo iiwan. Pag sinabi niyang, you will not perish because you believe in me, the Lord will save us. If you believe in me, though you will die, but you shall live because you believe in me. That is the promise of the Lord. And God will fulfill His word. Pag sinabi niyang, I will come back and I will take you to where I am, God will fulfill that word. How should we respond to the word of God this morning? Number 1, receive God's plan and raise your praise for His salvation. Tanggapin mo ang plano ng Panginoon sa'yo. Ang planong kaligtasan, ang planong maglingkod sa Kanya, ang planong manatili sa Kanya, ang plano niya na magtapat ka sa Kanya, ang plano niya ang masunod sa ating buhay. His plan, not your plan. Can I hear amen? And praise Him for His salvation. Praise Him for His calling. Praise Him for His grace always. Huwag po natin kakalimutan. Tanggapin lagi ang planong kaligtasan ng Panginoon at purihin siya. That's why we gather to celebrate. At kung merong personal na panawagan sa iyong Panginoon, receive His direction in your life. And by the way, kung luluobin ng Panginoon, natawagin talaga niya kami na maging magulang sa aming magiging anak. If kalooban niya, we are pregnant 1 month and 6 days. 6 days or 7 days. Alright? Kung luluobin ng Panginoon, then, Lord, so be it. Allow us to be parents. No, we are open to your will, to your plan. Amen? Oh, sige pa, thank you. Sinubukan na niya kasi kaming maging magulang sa mga kabataan dito. Parang nalagpasan na namin yata yung hirap. Parang okay daw. Okay. God willing. Alright? Kung nasa plano pa rin po niya ang lahat. Amen? Amen. Include us in your prayers. We praise Him. You know. But una, lagi nating tanggapin yung planong kaligtasan ng Panginoon. Huwag natin itong babaguhin. Na ang kaligtasan ay through Jesus Christ alone. And praise Him always. Let us gather to praise God for His salvation. And whatever that personal direction na pinapagawa sa iyo ng Panginoon, harapin mo. Number 2, tell others that nothing is impossible with God. Yung mga nagsasabing, ang tagal-tagal ko nang pinagpipray itong taong ito, itong anak ko, apo ko, magulang ko, kamag-anak ko. Nothing is impossible with God. Pray for them. Okay? And if there's an opportunity to share the love of God, the grace of God, tell them, nothing is impossible with God. Ang gulo-gulo ng buhay ko, ang dilim-dilim ng buhay ko, ang dami kong kasalanan. Nothing is impossible with God. Have faith in Jesus. Ang kaligtasan natin ay grace ni Lord, favor ni Lord, pero we have to put our faith in Him. Amen?
Ephesians 2:8-11. For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God through faith. Okay? If you are new here, or ngayon nyo lang po narinig itong katotohanan na ito, by grace. Dahil sa biyaya ng Diyos na ligtas tayo. Papaano? Kailan? Through faith. Nang sumampalataya kayo kay Kristo. It is the gift of God. Kaloob ito ng Diyos. Hindi ito galing sa atin. Kaya nga si Mary, hindi siya pinili dahil perfect siya. Tulad ni Mia sa tala. Ano? I'm sorry sa mga hindi pa. Oh, please forgive me. With all my heart. I thought lahat ay nakanood na. Mami Shelo, Daddy Francis. Oh, hi Treyo. Okay. Okay. I will shut my mouth about tala. Okay. Let's go back to our salvation. It is by grace. Okay. Through faith. It is the gift of God. Hindi sa pamamagitan ng mga certificates, trophies natin, mga na-achieve natin sa buhay, sa mabubuti nating gawa, ginawa lahat ni Kristo. Yung kaligtasan natin, binayaran niya lahat. Kaya sa Kanya lang natin ituon ang ating pag-asa, ang ating pananampalataya. In Hebrews 11:1, now faith is the confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. At yung ating pananampalataya ay may katiyakan. Confidence in what we hope for. Hope. Kapag binanggit natin yung hope, akala natin sa Tagalog ay yung mga sana natin. Hindi. Yung hope kay Lord, yung katiyakan na matatanggap natin, ang mga bagay na inaasahan natin. At ito ay ang pagiging sigurado. Look at this, Hebrews 11:1. Idiniin na yung ating pananampalataya sa Panginoon, matatanggap natin yung mga inaasahan natin, yung ating kaligtasan, yung katuparan ng lahat ng pangako niya. Tiyak na matatanggap. Sigurado na matatanggap yung ating mga inaasahan. Sigurado ang kaligtasan natin kay Kristo. Tiyak ang kaligtasan natin sa Kanya. Alam niyo po, sa Hebrew, ang hope ay dalawa. Yakal, to wait, and kava is to wait. Yakal and kava. Sa New Testament, ang ginamit naman po ay elpis. Let me read one verse. In 1 Peter 1:3. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the end. We have faith. We are saved by grace through faith. At yung faith na yon ay may katiyakan. At yung katiyakan na yon, yung pag-asa natin, ito po ay buhay. Yung malaking pag-asa natin ay na kay Kristo lamang. May katiyakan ng lahat. So, balik po tayo sa ating application. Have faith in Jesus. Put our hope in Him. He is alive. Jesus is alive. There is hope in Jesus. Palapakan natin. Let's stand. Fear not, okay? Walang dapat tayong ikatakot sa bawat Pasko na darating, sa bawat taon, sa bawat araw, hanggang sa kunin tayo ng Panginoon. Let's sing this song for Jesus. You keep hope alive. You keep hope alive. From the beginning to end, your word never fails. You keep hope alive because you are alive. Jesus, you are alive. You keep hope alive. You keep hope alive. From the beginning to end, your word never fails. You keep
let's pray. Lord, ang mga pangako mo ay pumawi ng aming mga takot Yes, Lord. at kalungkutan. Dahil sa inyo, may kasiguraduhan, Panginoong Jesus. Salamat sa pag-ibig ninyo. Salamat sa habag po ninyo. Lord, we will love you all the days of our lives. We will honor your name. And we receive, oh God, your plan of salvation. Yes, Lord. Empower us, dear Holy Spirit, to tell others also that nothing is impossible with you. Yes, At sa lahat ng mga pinagdadaanan po namin, ng mga pagsubok, kung meron po dito, may mga kahirapan sa kalooban, Lord, sa karamdaman, sa ano pa mang mga pagsubok sa pamilya, Lord, dalangin ko, bigyan niyo sila ng sapat na kalakasan at karunungan na harapin ang bawat bukas habang kami ay naghihintay sa katuparan ng iyong kaligtasan. Yes, Lord. We put our faith in you, Jesus. Jesus. Thank you, Lord, for giving your Son to us. He is our only Savior. And all the days of our lives, we will worship you. We will honor you. Oh God, sa pag-uwi namin, we will radiate only your love, your light, and the hope that you have given to us. Lord, ito ay maipamalita namin ang pag-asa, ang kaligtasan na sa iyo lamang matatagpuan. Glory, glory to your most high name. In Jesus' name we pray. Everyone say, palapan po natin ang Panginoon. God bless you, your family, your small group, and see you again next week.